Ganon siya. May saltik talaga, no? May saltik. Lisan laki ng saltik mo. Kaya malapit ka na namin tirisin diyang puto ka. Putong lupa. Virus. O baka isa ka. Tangay na. Kongreso, Senado, check mo ang mga ghost employees nila. Check mo kung ilan, bawat senador, ang nakalagay sa payroll nila. Na kunyari, ghost employees. Kunyari ay nagtatrabaho sa gobyerno o under sa Senate, sa opisina ni ganito, sa opisina ni ganyan. Tumatanggap ng salapi ng pera ng bayan kahit hindi nagtatrabaho. Gusto mo talaga? Ang dami nila dyan. O senador, sinong guilty sa inyo mga hayop kayo? O baka ikaw meron ka din. Sino-sino ang inilagay nyo sa payroll na hindi naman nagtatrabaho sa Senado? Gamit ang inyong MOOE, gamit ang pera ng bayan. You talk about what? Nalalabag ang mga karapatang pantao ng mga miyembro ni Pastor Quiboloy. Kunyari, concern ka, tangay na. Yung nilalapastangan ninyo. Kongres, Senado, pagbabayad nilisa ng trolls, gamit ang pera ng bayan. Pagbabayad dito ang paluslos ng trolls. Nakita mo, nagla-like niya, walang mga follower, mga trolls nga eh. You talk about labor. O dumaan ba sa labor, yan? Yung hinair ba ni Tambaluslos at nilisan ng mga trolls para umatake sa atin lahat dito na mga kritiko? Dumaan ba yan sa tamang proseso ng pag-hire sa kanila? Meron ba silang social security? Meron ba silang mga benepisyo bilang trolls? Di ba? Mayroon din yung ghost employee, sabi ni Roy Ancheta. Right? Super Mario Me. Okay? Kaya nga 100%. Captain Dado itakwil na ang mga Kongreso, Senado, pare-pareho lang sila. Linisan ng gobyerno, sabi ni Ed Divog. Yun na nga mga palangga. Si Lisa lang, ang daming not only trolls, ang daming mga ghost employees. Pinaglalagay sa expose ko ang kanyang mga kamag-anak. So you are concerned about naaabuso ang mga members ng KOJC. Ang pang-aabuso nyo mga hinayupak kayo sa kaba ng bayan. Sa pagsisweldo again sa mga kamag-anak nyo. You know what, mga palangga? Nakakaloka mga eksena, mga jutang ginemesa. Hotdog pa more? Okay, let's move on. Okay? Let's move on dito kay, next natin? Okay. Ang next natin ay sex for lazy people. Okay. So, nung birthday ni Sandro, yung hayop na yun, ang jombag pa yan ng babae during election. During election, di ba? Isa yan sa mga expose, yung kanyang jowa ay ginombag niya. Sinaktan niya, manang-manang talaga sa ina niyang jombagera. Okay. So, mayroong video si Kuting na 6-minute video na kung saan ay nagpapakyut-kyut si Lisa Smugs at ginamit pa si Taylor Swift. Nagbiga-biga siya doon. Nakita niyo, panood niyo, well, 56,000, 24 hours nanonood. 56,000 views, kaluoy man si Kuting. Wala na nanonood sa'yo, Kuting, diba? May 7 million kang followers yung hinayupak ka. Okay, let's talk about it. So doon, pinag-uusapan nila ni si Marcos Jr. at kanyang si Ahas, yung kaarawan nga ng kanyang anak na Bading Garcia. Okay? Minsan babae, minsan lalaki. Wala naman tayong problema kung joke laka. Okay? Wala naman problema. Yan pala nga. Ang problema lang natin, nag-a-ati popsi, Ay, di ba si Kuting laging sinasabi, lagi niyong inaanap si Sandro. Ang sabi nga ng kabilin-bilin ng tatay ko, huwag ka magsabay ng mas magandang lalaki sa inyo. Sana ang magandang lalaki si Sandro, mukhang pinipiin ng pison yung mukha. Mukha ni Lisa. Di ba? Hindi mo malaman kung babae o lalaki. Ano yung magandang lalaki doon? Puro kadyutahan. Okay. So nakita nyo yun, nagsinyas-sinyas pa si Lisa Smugs na nangiwi. Ganon siya. May saltik talaga, May saltik. Lisa, ang laki ng saltik mo. Kaya malapit ka na namin tirisin diyang puto ka. Putong lupa. Alright. So doon sa mga sinabi ni Kuting, yung kanyang mga advice, okay? Ni Kuting sa kanyang anak na nag-30th birthday, don't forget your morals. Yeah, don't forget yung pagiging immoral niyong mga hayop kayo. Sabi ni Shehi Razid Alonto, si Sandra Mars nakipag-chuk-chak kay Thinking Pera.
Kadiri. Kadiri talaga ng mga ganyan palangga. Okay. Sabi ni Catherine, what's Katrina's interview? Tungkol kay Alfie Anino. Let's talk about that later, mga pala. Tapusin muna natin to. Okay? So sabi ni Kuting kay Sandro, sabi nga, ni Lisa Smugs pala to, na don't forget your morals, di ba, your core values, your family. Tapos nagpakita ng libro nagpakita ng libro ni Taylor Swift. Di ba? You know, you have to, listen to your mom. You know, mothers know best. May ganun pa siya, ganun. Say sorry. Putang ina to, ginagamit pa si Taylor Swift. Ano ka? Kaninang pakanayang paggamit mo kay Taylor Swift? Ano ka, Swiftie? Ha? Swiftie talaga ang aming pagbuhat sa inyo. As swift as Taylor Swift. Abangan mo yan, Lisa Smugs o Lisa Ahas. Ano ka, Jotahan? Gagamit mami to si Taylor Swift? Sinusuka kayo nun. Ayaw nun sa kawatan na katulad nyo. Diba? Ayaw ni Taylor Swift ng mga ganyang-ganyang kadyotahan. Ginagamit mo para magpapansin kayo? Ay, imbitahin niyo sa Malacanang? Katulad nung pag-imbita ng Marcos Sr. sa Beatles. Remember that? Gusto niyo ganon? Tapos isumpa uli kayo. I don't think magpapagamit si Taylor Swift sa'yo, Lisa Tanas. Taylor Swiftie, ano ka, day? Gorangtot ka na, kuro-kuro na yung mukha mo, pa-Taylor ka pang gaga ka. Hindi ka nanonood kay Taylor. Yan ay utos sa'yo ni Bokangkang para gamitin ang mga fans ni Taylor Swift na kunyari ikaw ay Swiftie. Well, we will take you out. Okay? We will get you as swift as Taylor Swift. Gusto mo yan? Konting kembot na lang. Okay? I-extract namin kayo ng bonggang-bongga. Ito, sabi pa nila, ito pang sabi ni Kuting, advice sa kay Sandro, God, unahin daw ang God. Wala kayong Diyos. Ang Diyos nyo ay mga smuggler. Ang Diyos nyo ay pera ng bayan. Kuting, wala kang karapatan na magsalita tungkol sa Panginoon dahil ang Panginoon nyo ay hindi mabuting Panginoon, kundi demonyo ang Panginoon nyo. So stop using God's name sa kababuyan na ginagawa nyo sa bayan, country daw. In-advise na si Sandro na focus sa Panginoon, sa bayan at family. Bayan? Winaray-waray nyo ang bayan? Mga hayop kayo? Okay? Tapos sabi pa niya ganun, honor and duty. Putang ina, anong honor nyo? Honor nyo kay Sayarot? Honor nyo sa Pulburon? Alam nyo, walang kwenta. Nag-arty-arty pa kayo. Sabi ni Lisa Smugs, parang tama, putang na. May saltik. Di ba? Kachipan, Taylor Swift chip. Actually, dati gusto ko siya. Pero, whatever. Whatever, di ba? Pero ginagamit siya. Ginagamit siya nitong ni Lisa Smugs. Okay? Sabi pa nga niya, when you make mistake, sabi niya, remember Taylor said, forgive everything. Daw gaga. Ano ka, buangit ka. Alam namin na may saltik ka. Tapos ang drama ni Lisa, don't forget to pray. Pray, di ba? Gumatin ka na, tapos drama-drama, iyak-iyak siya kunyari. Ganyan parang, ay, nag-aral ng boses, don't forget to pray. Sabi niya, come join us for Mass every Sunday. Count your blessings. Yes, count your blessings from smuggling. At ikaw, Lisa, wala kang Diyos. Hindi ka naniniwala sa Diyos. Huwag kang umarte na may Diyos kang pinaniniwalaan. Dahil demonyo ka. Ang Diyos mo ay pera ng smuggling. Ang Diyos mo ay pera ng mamamayan na ninakaw mo. Dahil kung may Diyos kayo, in the first place, hindi kayo iikot sa buong mundo para gastusin ang pera ng bayan. Wala kayong Diyos. Mga hinayupak kayo lahat. Ang Diyos nyo si Satanas. Ang Diyos nyo ang pulburon. Ang Diyos nyo ang pangangamkam. Kaya magtigil ka sa kababuyan. Gagaral-gal ang boses mo.